Benny sa barangay ang SMC Grand Plan para sa biglaang pagpirma at paglalaro ni Benny Boatwright sa KBL o Korean Basketball League. Ano na kaya ang mangyayari sa kanyang pagbabalik sa PBA? Mananatili ba siya sa San Miguel Beermen o eksena ang Barangay Ginebra San Miguel? Yan ang mga pag-uusapan natin ngayon, kaya huwag mong kalimutan na mag-comment at mag-suggest din para malaman ang opinion mo. Dahil sa biglaang pagpirma at paglalaro ngayon ni Benny Boatwright sa KBL sa koponan ng Jogo Kogas Pegasus, ay lumikha ito ng napakaraming senaryo sa kung maaari pa ba siya makabalik sa PBA at ng kanyang sitwasyon para sa Gilas Pilipinas. Maraming fans ng San Miguel Beermen ang nagulat sa biglaang pagka-terminate ng kontrata nitong si Benny Boatwright sa Taipei Fubon Braves na naglalaro sa TPBL at T1 League sa Taiwan. Pero mas laking gulat ng mga fans ng San Miguel Beermen nang 2 araw lamang pagkatapos niyang ma-terminate ang kontrata ay pumirma na agad ito sa Jogo Kogas Pegasus sa KBL para sa remainder ng KBL season na inaasahang matatapos ang elimination round hanggang sa second week of April. At ayon nga mismo kay team manager G. Abanilla ng San Miguel Beermen ay buong akala nga umano nila nang tawagan siya ni Benny Boatwright para tanungin ang schedule ng opening ng Commissioner's Cup, ay magpapahayag na ito na mananatili na ito sa San Miguel Beermen at maagang mapupunta sa kanila habang patuloy silang lumalaban sa ongoing Philippine Cup sa semifinals kontra sa Barangay Ginebra San Miguel. Ayon nga mismo kay team manager G. Abanilla, ito raw ang pinakamagandang timing sana para kay Benny Boatwright na maging familiar ulit sa sistema ng San Miguel Beermen at sa mga bago niyang teammates. Dahil karamihan sa mga dati niyang teammates noong 2023 stint niya sa San Miguel Beermen ay halos wala na ngayon sa present na lineup ni Coach Leo Austria para sa San Miguel Beermen. At nung time na si Benny Boatwright ang import ng San Miguel Beermen at nakapag-champion sila, ay si Coach George Gallant ang head coach ng San Miguel Beermen, habang si Coach Leo Austria ay team consultant pa noong mga panahon na yon. Pero nagbago na ang kanilang mga posisyon at bumalik na sa pagiging head coach si Coach Leo Austria. Kaya kahit sabihin natin na nag-e-evolve pa rin kay Junmar Fajardo ang opensa ng San Miguel Beermen, ay malaki pa rin ang pagkakaiba nito sa sistema ni Coach George Gallant. Kaya sabi nga ni team manager G. Abanilla ay okay na sana sila dahil solved na ang kanilang problema para sa import sa paparating na Commissioner's Cup dahil na-terminate na nga ang kontrata ni Benny Boatwright. Pero 2 days after ng kanilang pag-uusap ay nagulat na nga lang sila nang pumirma na nga ito sa Jogo Kogas Pegasus sa KBL. At dahil nga sa biglaang pagpirma ng kontrata nitong si Benny Boatwright sa KBL ay bigla na naman nagiba ang mga plano ng SMC, partikular na ng San Miguel Beermen. Dahil buong akala nga nila ay masesecure na nga nila ang rights ni Benny Boatwright at hindi na sila mahihirapan na maghanap pa ng import para sa paparating na Commissioner's Cup. Pero ngayon nga, sinasabing back to the drawing board na naman sila. At habang busy pa ang kanilang coaching staff sa ongoing semifinals match nila kontra sa Barangay Ginebra San Miguel, ay ang team management naman umano ang abala sa pagpili ng mga makukuha nilang imports ngayong paparating na Commissioner's Cup na mag-uumpisa na sa March 11, 2026. At dahil dito, lumikha ito ng napakaraming senaryo di lamang para sa San Miguel Beermen, kundi pati na rin sa Gilas Pilipinas. At sinasabing pati na rin umano sa sister team ng San Miguel Beermen na Barangay Ginebra San Miguel. Ating talakayin kung ano-ano yung mga senaryos na yan na posibleng mangyari sa pagpirma at paglalaro ngayon ni Benny Boatwright sa KBL at sa posibleng pagbabalik niya sa PBA pag natapos ang kanyang contract sa KBL. Unahin muna natin ang sitwasyon ni Benny Boatwright para sa Gilas Pilipinas ni Coach Tim Cone, kung saan candidate nga ito para sa naturalized player at sinasabing magiging karelyebo ni Justin Brownlee sa mga FIBA qualifying windows na sasabakan ng Gilas Pilipinas. Makakabuti ito dahil hindi ito magbabalik sa Amerika, dahil kung merong biglaang hearing sa Senado ay pwedeng ipatawag agad itong si Benny Boatwright mula sa Korea na hindi naman kalayuan ng biyahe mula dito sa Pilipinas, na kung saan ilang oras lamang ang gugugulin kumpara kung manggagaling pa siya sa Amerika na tinatayang halos 2 araw ang biyahe.
Sabi nga, kung logistics ang pag-uusapan ay makakabuti ito para kay Benny Boatwright at para sa Gilas Pilipinas. At ganun din sa ating Senado dahil madali lamang maipapatawag itong si Benny Boatwright at kinakailangan lamang ng permiso mula sa kanyang mother team na Jogu Kogas Pegasus. At ang balita pa naman nga ngayon ay ihahabol umano ang naturalization process nitong si Benny Boatwright na mukhang hindi naaabot ngayong February window at sinasabing ang ihahabol na schedule para mag-grant ang naturalization dito kay Benny Boatwright at ganun din kay Malik Diouf ay bago mag-umpisa ang August window ng FIBA qualifiers kung saan dalawang away games ang sasabakan ng Gilas Pilipinas kontra sa mga powerhouse na New Zealand at Australian Boomers. At sinasabing ihahabol din ang kanyang naturalization process para sa upcoming Asian Games sa Nagoya, Japan sa September, kung saan maaaring passport only ang magiging eligibility pagdating sa mga players at pwede na silang magsabay ni Justin Brownlee at kahit pa isama pa si Ange Kwame sa iisang lineup lamang ng Gilas Pilipinas. Kaya masasabing kung sa Gilas Pilipinas ang usapan, nakabuti ang ginawang desisyon nitong si Benny Boatwright na pumirma at maglaro sa South Korea sa Jogu Kogas Pegasus sa KBL. At sa kupunan naman niya sa PBA na San Miguel Beermen, maaaring isang dagok ito para sa kanilang kupunan dahil si Benny Boatwright talaga ang sinasabing first choice nila pagdating sa import nila sa paparating na Commissioner's Cup. Kaya masasabing back to zero o back to the drawing board na naman ang kanilang kupunan, lalo-lalo na ang kanilang coaching staff at management sa pag-evaluate ng kanilang magiging import choice sa paparating na Commissioner's Cup. Dahil nga si Benny Boatwright ang kanilang first choice, ngayon kinakailangan pa nilang maghanap ng iba pang pangalan o import na pwede nilang makuha sa paparating na Commissioner's Cup na magko-complement sa kanilang lineup, lalo-lalo na sa kanilang sistema. Sa ngayon, sinasabing merong pinagpipiliang 3 imports ang San Miguel Beermen coaching staff at management na pwedeng pumalit kay Benny Boatwright bilang import nila sa paparating na Commissioner's Cup. At ito nga ay sila Tyler Stone na dati nilang import na hindi naman nakapaglaro sa kanila noong 2023 na kanilang first choice bago si Benny Boatwright, ang NBA veteran na si Jay Crowder na undersized sa height na 6'6" at ang 3-point sniper na stretch 4 at 6'8" na si Christian Wood na sinasabing highly recommended ni SMC Sports Director Al Francis Chua. At sinasabing isa umano sa mga pinagpilian din ni Coach L.A. Tenorio para sa Magnolia Chicken Templados Hot Shots. Pero dahil sa sinasabing mas kinakailangan umano ng natural center at big man ng Magnolia Chicken Templados Hot Shots bilang kanilang import sa paparating na Commissioner's Cup, ay tinanggal na nga ito ni Coach L.A. Tenorio sa kanyang listahan. At ngayon nga ay sinasabing ipinapasa sa San Miguel Beermen para maging kanilang import sa paparating na Commissioner's Cup. Pero dahil busy pa ang San Miguel Beermen sa ongoing semifinals match nila kontra sa Barangay Ginebra San Miguel, ay hindi pa umano maasikaso ito ng San Miguel Beermen coaching staff at ipinapasa lamang umano ito sa San Miguel Beer Management sa pangunguna ni Team Manager G. Abanilla. Pero masasabing ang final say umano dito sa sitwasyon na to ng import choices para sa San Miguel Beermen ay manggagaling pa rin kay Coach Leo Austria at ayaw muna nila itong pressure na magdesisyon agad kung sinong import ang kanilang kukunin. Kaya hanggang ngayon ay hindi pa rin sila nakikipag-negotiate sa mga 3 imports na ating nabanggit, pero nasabihan na umano ang 3 imports na kino-consider sila bilang kanilang mga giging import sa paparating na Commissioner's Cup. At sa ganitong sitwasyon, umaasa pa rin ang San Miguel Beermen na mayroon pang konting pag-asa na makabalik sa kanila si Benny Boatwright ngayong paparating na Commissioner's Cup, kahit pa sa April 8 pa o second week ng April matatapos ang ongoing KBL season. At ang kupunan nga ni Benny Boatwright na Jogu Kogas Pegasus ay nasa ilalim ng team standings ng KBL at posibleng ma-eliminate ng maaga at hindi makakapasok sa KBL playoffs. Kaya ibig sabihin, kung hindi makakakuha ng magaling na import ang San Miguel Beermen hanggang sa matapos ang kontrata ni Benny Boatwright sa KBL, ay pwede pa nila itong makuha hanggang sa second week of April, kung saan tinatayang nasa kalagitnaan na ng elimination round ang paparating na Commissioner's Cup ngayong 50th season. Pero ang problema nga dyan,
Kung sakasakali naman na magaling yung makukuwang import ng San Miguel Beermen sa paparating na Commissioner's Cup, ay dyan na kailangan magdesisyon ng San Miguel Beermen kung pababalikin pa ba nila itong si Benny Boatwright kahit nga available na ito at wala ng commitment sa KBL, at kahit nga magaling ang kanilang makukuhang import ay patitigilin na nga ito para palitan ni Benny Boatwright. Sa sitwasyong yan, napakadelikado yan para sa San Miguel Beermen dahil kahit nga alam natin na magaling itong si Benny Boatwright at medyo may background na sa sistema ng San Miguel Beermen, kung maganda naman ang itatakbo ng San Miguel Beermen sa Commissioner's Cup gamit ang kanilang import na mapipili na pumalit kay Benny Boatwright, ay baka madisrupt nito yung magandang performance kung sakasakali na ipapakita ng San Miguel Beermen sa ongoing elimination round ng Commissioner's Cup, at baka mag-backfire pa sa kanila kung bigla-bigla silang magpapalit ng import dahil yung chemistry ang magiging major problem ng San Miguel Beermen kung gagawin nilang papalitan ni Benny Boatwright ang magaling ng import na nakuha nila para sa Commissioner's Cup. Sa ngayon, usap-usapan sa SMC Camp na malaki umano ang posibilidad na itong si Christian Wood, ang dating Los Angeles Lakers forward at 3-point sniper na dati ring kakampi nila LeBron James at Luka Doncic, ang nasa top list ng San Miguel Beermen na papalit kay Benny Boatwright. Halos parehas kasi ng laruan ng dalawang players na parehong 3-point sniper. Yun nga lang, may kaliitan ng konti itong si Christian Wood sa height na 6'8", habang si Benny Boatwright naman ay isang legit na 6'10" player. Pero pareho sila na stretch 4 at maaasahan din pagdating sa depensa at rebounding. Kaya masasabing halos wala itong pagkakaiba kay Benny Boatwright maliban na lamang sa height discrepancy na 2 inches. At sinasabing ito nga umano ang pinupush ni SMC Sports Director Alfrancis Chua sa San Miguel Beermen na pumalit kay Benny Boatwright dahil nga sa taas ng credentials nito na isang ang 10-year NBA veteran at kabilang din sa championship team ng Dallas Mavericks noong 2023 NBA season. At sinasabing hindi na nga umano mamumroblema dito ang San Miguel Beermen kung sakasakaling maganda rin ang ipapakita nitong performance sa PBA kapag kinuha nga nila ito bilang import nila sa paparating na Commissioner's Cup. At ang pinakamagandang bagay nga umano dito, kagaya rin ni Benny Boatwright, ay magko-complement itong si Christian Wood kay Junmar Fajardo dahil maitutuloy ni Junmar Fajardo yung kanyang inside presence, habang ito namang si Christian Wood ay posibleng bigyan ng role ni Coach Leo Austria bilang outside sniper lalong-lalo na sa 3-point area. At kagaya ng mga dating nakagawian kapag Commissioner's Cup, parang dalawa ang import ng San Miguel Beermen sa pamamagitan itong si Christian Wood at ni Junmar Fajardo na sinasabing second import ng San Miguel Beermen kapag import lace conference. Kaya kung sakasakali nga itong si Christian Wood na umano ang pipiliin ng San Miguel Beermen, at kung maging available man si Benny Boatwright, ay doon na nila kinakailangan magdesisyon kung papalitan pa nila itong si Christian Wood sakaling ito na ang kanilang piliin, at kung maganda ang kanyang magiging performance sa San Miguel Beermen sa paparating na Commissioner's Cup. At ang magiging sitwasyon naman ni Benny Boatwright ay magiging floating status ito, pero mananatili pa rin sa kampo ng SMC. At kung sakali nga na magaling ang makukuwang import ng San Miguel Beermen sa paparating na Commissioner's Cup na sinasabing posibleng si Christian Wood, at hindi na ito palitan ng San Miguel Beermen, at sinasabing ang magiging floating status sa SMC Camp itong si Benny Boatwright dahil sa kanyang naturalization process para sa Gilas, Pilipinas, ay sinasabi naman na kapag kinailangan umano ng Barangay Ginebra San Miguel at ni Coach Tim Cone na magpalit ng import para sa paparating na Commissioner's Cup, na kung saan diretsahang sinabi na naman ni Coach Tim Cone na magbabalik si Justin Brownlee na magiging undersized import na naman nila para sa paparating na Commissioner's Cup, kung saan unlimited height na naman ang height ceiling ng mga imports. Sa senaryong ito, pwedeng maging insurance import ng Barangay Ginebra San Miguel itong si Benny Boatwright dahil hindi na nga papalitan ng San Miguel Beermen ang kanilang import kung sakaling magiging magaling ang kanilang makukuha. At ang Barangay Ginebra San Miguel naman, yung pagiging undersized ni Justin Brownlee ay magagawa nila ng paraan kung kinakailangan na nga nilang magpalit, at kung mayroong hindi inaasahang injury na mangyayari kay Justin Brownlee sa paparating na Commissioner's Cup ngayong 50th season,
para sa Barangay Ginebra San Miguel. At sinasabing kung magdedelikado din umano sa standing sa Barangay Ginebra San Miguel sa kalagitnaan ng elimination round, ay posible nga umano na magkaroon ng debate kung papalitan si Justin Brownlee at posible nga na si Benny Boatwright ang ipapalit ni Coach Tim Cone kay Justin Brownlee para maging import ng Barangay Ginebra San Miguel sa paparating na Commissioner's Cup. Pero sinasabing mangyayari lamang umano ngayon kapag magdedelikado sa standings ang Barangay Ginebra San Miguel at kung merong hindi inaasahang injury na mangyayari kay Justin Brownlee sa kalagitnaan ng elimination round ng Commissioner's Cup. At sinasabi nga na posible pang mapunta itong si Benny Boatwright kung kakailanganin naman ng Magnolia Chicken Templados Hot Shots ni Coach L.A. Tenorio. Pero yun ay masasabing last option na lamang at mas priority umano ng SMC na mapunta si Benny Boatwright sa Barangay Ginebra San Miguel ni Coach Tim Cone dahil na rin sa triangle offense na parehong sistema sa Barangay Ginebra San Miguel at sa Gilas, Pilipinas, kung saan magiging naturalized player niya itong si Benny Boatwright. Sinasabi kasi na kinakailangan talagang maging familiar na si Benny Boatwright sa triangle offense at ang pagiging Barangay Ginebra San Miguel import niya sa paparating na Commissioner's Cup kung sakasakaling merong hindi magandang injury na mangyayari kay Justin Brownlee o kaya ay magdedelikado sa standings ang Barangay Ginebra San Miguel ang magiging daan para maging familiar na nga si Benny Boatwright sa triangle offense ng Gilas, Pilipinas na parehong-pareho rin at halos walang pagkakaiba sa triangle offense naman ng Barangay Ginebra San Miguel. Kaya ang magiging senaryo nga umano dyan kung magaling ang makukuhang import ng San Miguel Beermen sa paparating na Commissioner's Cup ay sigurado na sa Barangay Ginebra San Miguel na babagsak itong si Benny Boatwright bilang kanilang insurance import kung sakali nga na may injured si Justin Brownlee o kaya ay magdedelikado sila sa team standings. At ang isa pang senaryo na sinasabi kaya sa Barangay Ginebra San Miguel babagsak itong si Benny Boatwright ngayong paparating na Commissioner's Cup ay dahil sa tumatanda na rin si Justin Brownlee at posible pa nga silang magkasabay na mag-retire ni Coach Tim Cone di lamang sa Gilas, Pilipinas kundi pati na rin sa Barangay Ginebra San Miguel ay ito manong si Benny Boatwright ang magiging resident import ng Barangay Ginebra San Miguel kapag Commissioner's Cup na ang conference. Ililimit na lamang umano nila si Justin Brownlee kapag Governor's Cup para hindi ito maging mismatch sa mas malalaking import sa kanila kapag Commissioner's Cup at sinasabing para maireserba na lamang umano ito si Justin Brownlee para sa mga future Gilas, Pilipinas duties nito. Kaya sinasabing itong si Benny Boatwright ay kahit nga anong mangyari kapag natapos ang kanyang ongoing contract sa KBL sa Jogo Kogas Pegasus ay sa SMC rin yan babagsak. Di lamang tukoy ngayon kung saan talaga, kung sa San Miguel Beermen ba o sa Barangay Ginebra San Miguel at baka sakali pa nga sa Magnolia Chicken Templados Hot Shots ngayong paparating na Commissioner's Cup. Isa lang ang pinakamalinaw dyan, magiging floating status siya sa SMC Camp at sinasabing ire-reserba na siya para sa Gilas, Pilipinas at ng SBP kapag natapos na ang kanyang ongoing contract sa Jogo Kogas Pegasus sa KBL. Anong opinion mo dito sa mga senaryo na posibleng mangyari dahil sa ginawang pagpirma at paglalaro nitong si Benny Boatwright sa KBL team na Jogo Kogas Pegasus? Posible kaya na kapag natapos na ang kanyang KBL stint sa second week ng April ngayon 2026 ay magbabalik na kaya ito sa PBA? At kung sakasakali nga kaya, magbabalik naman kaya ito sa kanyang kupunan na San Miguel Beermen na kung saan sinasabing naghahanap na ng import replacement para dito kay Benny Boatwright na siyang first choice nila para sa Commissioner's Cup. At kung sakali nga na magiging magandang performance na makukuha nilang import, ay papalitan pa kaya nila ito at kukuhanin naman bilang replacement ang kanilang first choice na si Benny Boatwright? O kung sakali naman, posible kayang mapunta naman ito sa Barangay Ginebra San Miguel bilang insurance import umano kung sakaling magkakaroon ng injury si Justin Brownlee o kaya'y magdedelikado sa team standings sa elimination round ang Barangay Ginebra San Miguel sa Commissioner's Cup. At kung sakali na hindi naman siya kailanganin ng parehong kupunan na San Miguel Beermen at Barangay Ginebra San Miguel,
At hindi naman magaling ang makuwang import ng Magnolia Chicken Templados Hot Shots, ay kuwanin kaya siya ni Coach L.A. Tenorio para sa kanilang kupunan ngayong paparating na Commissioner's Cup. Saan bang kupunan? Maganda talagang mapunta itong si Benny Boatwright sa kanyang original na kupunan na San Miguel Beermen sa Barangay Ginebra San Miguel na merong triangle offense na kung saan kinakailangan niyang maging familiar at mapag-aralan ng sistema dahil na rin sa napipinto niyang pagsabak sa Gilas Pilipinas bilang naturalized player. At kung sakali sa Magnolia Chicken Templados Hot Shots, kung hindi rin magaling ang kanilang makukuwang import, ano sa tingin mo? Ginebra, San Miguel o Magnolia ang babagsakan nitong si Benny Boatwright kapag natapos na ang kanyang kontrata sa KBL? Lahat ng mga yan, huwag mong kalimutan na mag-comment at mag-suggest din para malaman ang opinion mo.